pwedeng i-deklara dahil factual po yung basis natin. Kailangan po natin ng body, yung sinasabi nating body count. So ito encounter, hindi ambush? Well, titignan natin lahat, Igan. May mga nagsasabing ambush po ito dahil yung natumbok ng ating mga tropa ay isang kampo. In other words, isang ano po? Kampo ng NPA kampo. po. Kampo. Kaya in other words, napaghandaan ng ating ng mga NPA ito. Well entrenched po sila. Kaya medyo nahirapan yung ating tropa. And then also, yung numbers po, medyo hindi balanse. Yung laban po 50 sila, yung sa atin 20 lang po. Okay. Colonel, maraming salamat po. Maraming salamat, Igan. Good morning din. Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr., tagapagsalita po ng AFP. Chico River sa Kalinga tanyag sa white water rafting, natutuyo na rin dahil sa El Nino. Darito ang report ni Ian Cruz. Ganito ang itsura ng Chico River dito sa Kalinga kapag mataas ang tubig. Namumuti ang rapids nito. Kaya naman sa white water rafting ito tanyag. Pero dahil sa nararanasang tagtuyot, ganito na ang itsura ng Chico River. Mababaw na ang tubig, kaya naman nagditawan na rin ng mga bato at buhangin ang mga paslit na malimit bawalan maligo sa ilog dahil sa lalim at lakas ng agos. Mag-e-enjoy ngayon dahil mababaw ang tubig. Ilang buwan ang hindi nakapag-rafting dito sa Chico River. Ang dahilan kasi ay ang napakababang tubig nito. Kung pipilitin kasing mag-rafting dito ay maaari itong magdulot ng pagkabutas o pagkasira ng mga raft. Kaya naman ang mga rafting equipments ng Chico River Quest, ilang buwan ang di nagagamit, pati ang mga kayaking equipment, di rin nagagamit at naalikabukan na lang sa taguan. As early as November, we started to cancel off bookings kasi wala ng tubig. And then as early as August, nag-cancel din kami ng mga trips kasi ang laki-laki din ng yung effect din ng mga bagyo noon. So for this year talagang yung turismo dito sa Kalinga is down na down. Ang mga guide ng rafting at kayaking ay ilang buwan na rin daw walang pinagkakakitaan. Kinakita namin per rafting na guide, 750 per rafting, isang araw yun. Kapag 5 beses kami na nag-rafting sa isang week, may 3,000, 4,000, ganun kami. Pera, iba yung tip. Tapos ngayon, kahit na ilang buwan na, wala pa rin kaming natatanggap. Dahil sa mababaw na ilog, pati ang tubig sa Chico River Diversion Dam, di na rin makaagos sa spillway nito. Umaasa na lang ang lahat na maagang dumating ang tag-ulan para maibsan na ang epekto ng El Nino. Ito ang unang balita mula rito sa Kalinga. Ian Cruz reporting. At kaugnay pa rin po ng epekto ng tumitinding El Nino sa supply ng tubig, makakausap natin live dito sa studio si Ginoong Jeric Sevilla, ang Manager for Corporate Communications ng Manila Water. Ginoong Sevilla, good morning po. Good morning, Rhea. Good morning, Igan. Ano-ano pong mga lugar ang apektado nitong water pressure reduction? Well, sa ngayon, hindi pa naman talaga tayo nagre-reduce ng pressure dito sa East Zone. Pero kung sakasakaling humantong ito sa reduction, ang mangyayari dyan, ang unang maaapektuhan ay yung mga nasa matataas na bahagi ng East Concession na kinabibilangan ng Antipolo, ng Rodriguez o yung dating Montalban, at yung mga pinakamalayo na sinisilbihan natin. Kabilang dito yung mga lugar ng mga binangonan. Sa ngayon ho ba, kamusta ho ang supply natin? Sa ngayon, okay pa naman yung supply. Kung ano yung natatamasa nila na service noong nakaraang Disyembre ay pareho pa rin. Pero ganun pa man, patuloy pa rin yung paghahanda natin kung sakasakaling medyo tumagal itong tag-init na ito. Posible ho bang humantong sa pagrarasyon ng tubig sakaling ito nga lumala pa ang El Nino sa bansa? Ito yung iniiwasan natin, Rhea, kung kaya't simula pa lang ng Enero ay paghahanda na ang ginawa natin para maiwasan natin yung darating na pagrarasyon o kaya scheduling. Kung may rotating brownouts, wala naman ho tayong parang rotating din na titigil ang supply ng tubig? Well, kung sakasakali magkakaroon ng parang rotating schedule, hindi talaga rotating schedule, kung hindi siguro pagbabawas lang ng pressure dun sa mga oras na hindi peak ang demand o kaya yung mga matataas na lugar, maaring magkaroon lamang ng tubig anytime between 12 and 23 hours, pero hindi mawawala ng tubig. Ginoong Sevilla, ano ba yung mga simpleng bagay na pwede nating magawa para makatulong din sa inyo? Well, unang-una yung panawagan natin sa ating mga consumers na i-report ang lahat ng mga nakikita nilang tagas,
ang mga illegal connections at ang mga unauthorized withdrawals sa mga fire hydrants sa ating customer service hotline 1627. Doon sa mga kasambahay natin, maaari pong checkin natin lahat yung ating plumbing system sa loob, lalong-lalo na yung ating mga toilet closets dahil ito yung karaniwang nag-aaksaya ng tubig natin. Siguraduhin nakasarado ang gripo kung hindi ito ay ginagamit at kung yung mga paghuhugas natin ng mga prutas at mga gulay, yung pinaghugasan ay maaring gamitin naman para sa paglilinis ng mga palikuran o pandilig ng halaman natin. Again, ano po ulit yung hotline number natin? Well, ang customer service hotline ng Manila Water po ay 1627. 1627. Alright, Ginoong Sevilla, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Magandang umaga din, Rhea. Ginoong Jeric Sevilla, ang Manager for Corporate Communications ng Manila Water. Dalawang bata panibagong tinamaan po ng bulutong sa Balot, Tondo, Maynila. At narito ang report ni Lia Manyalak. Kahit hindi pa gumagaling ang kanyang bulutong, lumalabas na ng bahay ang 9 na taong gulang na si Edison at nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Hindi alintanang maaaring may mahawa sa kanya. Nasa labas mga kalaro. Baka mahawa mo sila. Nagkaroon na po yung mga yun. Ang 1 taong gulang na si John Michael, nahawa naman sa kanyang mga kalarong pinsan. 4 pa niyang pinsan at 1 kapatid ang pinangangambahang mahawa rin dahil sa isang bahay lang sila nakatira. Hindi ko naman po alam saan ilalagay yung ibang kapatid niya. Kaya magkasama pa rin. Alaga lang po sa gamot. Sa pagkakasakit ni na Edison at John Michael, umabot na sa 20 tao ang tinamaan ng bulutong dito sa Paulino Street sa Balot, Tondo, Maynila sa loob lamang ng 2 linggo. Karamihan sa kanila magaling na. Sabi ng DOH, maaaring nagka-outbreak sa lugar dahil mabilis na nagkahawahan ng mga magkakapit-bahay. Dikit-dikit kasi ang kanilang mga bahay. Kaya patuloy na paalala ng DOH, iwasan lalo na ng mga bata ang close contact sa mga may bulutong. Para sa Unang Balita, Lia Manyalak reporting. 200,000 euros poker jackpot prize sa Germany, tinangay. Panukalang pagbibigay ng abogado sa mga inabusong hayop, pinagbotohan sa Switzerland. Huwag pa huli, tutok lang sa Unang Balita.